Ipinagtanggol naman ng mga tagapagsalita ng Philippine Navy at Army ang dating opisyal ng PIDEA na si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino matapos maaresto sa isang drug raid sa Maynila. At mula po sa Taguig, may ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Connie, walang mission order na manggagaling mula sa Philippine Navy para kay Colonel Ferdinand Marcelino. Wala ring mga dokumento mula sa Philippine Navy na magsasabing nagbahagi ng intelligence information si Marcelino sa kanila. Pero ayon kay Colonel Ed Arevalo, siya yung Public Information Officer ng Philippine Navy, tingin niya ay wala namang nilabag na procedure si Marcelino nang magpunta siya sa Celadon Tower. Hindi naman daw sa dinidepensahan nila si Marcelino, pero bahagi naman daw ng tungkulin ng isang mamamayan ang umaksyon sakaling may impormasyon tungkol sa illegal na droga. Maganda daw yung track record ni Colonel Marcelino at ang pagkakasabi pa nga we need more people like him. Wala pang sinisimulang administrative case laban kay Marcelino dahil ongoing pa naman daw ang investigasyon at dapat daw ay bigyan din ng benefit of the doubt si Marcelino. Ayon naman kay Colonel Benjamin Hao ng Philippine Army Public Information Office, nag-issue ng certification ng Army dahil totoo namang malaking tulong ang ibinigay ng mga impormasyon ni Marcelino sa Army noong nakaraang taon. That is the period of November and December 2015. Wala rin silang dahilan para pagtakpan si Marcelino. Sinasabi lang nila sa certification ang suporta ni Marcelino sa anti-drug campaign ng Philippine Army. Connie? Yes, may nabanggit din ba ang mga opisyal kung baga meron nang nagawa na kaparehong insidente rin itong si Lieutenant Colonel Marcelino noon pa man na talagang kahit walang mission order ay may mga ganitong klase rin siya ng operasyon na sa kanilang pag-aalam o pagkakaalam noon pa man? I think that's the point of the certification nung ibinigay ng Philippine Army. Ang unang-una, wala naman talagang mission order halimbawa dahil hindi pa naman yun operasyon yung sinasabi nila na kung saan na nga na-arresto itong si Marcelino. At nandun daw siya for intelligence gathering. At least yun yung sinasabi ng abogado ni Colonel Marcelino. No? So at that point, hindi pa naman daw kailangan ng mission order. Pero for any, kunyari tulong, halimbawa raw pagbigay ng mga information tungkol sa isang anti-drug operation, talagang regular daw talaga yan na ginagawa. Hindi man regular, pero ginagawa daw talaga yan ni Marcelino para sa kanila. At kaya nga nagbigay sila ng certification, at least mula sa Philippine Army. Okay, pero nabanggit ba man lang kahit kanino sa mga katrabaho niya, itong si Colonel Marcelino, itong naturang operasyon na gagawin niya na surveillance? No, not this one. At least kung kailan siya na-aresto, hindi ito kasama, kaya nga walang dokumento, Connie. In fact, kung papansinin mo, kahit naman yung certification na ibinigay ng Philippine Army where he allegedly provided information sa kanila ay November and December. Itong nangyari nito noong nakaraang linggo, it's not covered by any document. Ang pagkakapaliwanag pa nga dyan nila Colonel Arevalo ng Philippine Navy Public Information Office, biglang umalis si Colonel Marcelino at papunta ng Manila dahil kailangan daw niyang, ang pagkakapaalam pa, kailangan niyang magpunta sa Manila dahil may na-arrestong isang action agent at siya ay sinisiraan na at kailangan niyang magpunta para harapin yung mga paninira sa kanya. But there was never any mention that he had to go to Manila for surveillance or for intelligence gathering. At least yan yung pagpapaliwanag ng Philippine Navy. Ganun pa man, wala pa rin naman tong administrative case or anything. Sinasabi pa rin ng Philippine Navy na we have to keep an open mind. Kasi nga naman daw, ang pagkakasabi ni Colonel Arevalo, there is such a thing in the military as need to know. So yun yung hinihintay nila. Sino yung pinagbibigyan niya ng impormasyon kung bakit siya nasa Celadon Tower. Yun nga yung katanungan ko, no? Dahil wala pa rin. Wala pa rin. Wala siyang nasabihan, walang kahit sinong personalidad na lumulutang. Wala pa rin. So talagang the proof of burden ay nakay Colonel Marcelino talaga on this. Colonel Marcelino. Kasi hanggang ngayon naman, kahit na Philippine Navy, at sa ngayon ay Philippine Navy lang naman ang pwedeng magbigay sa kanya ng mission order dahil yan ang kanyang mother unit. Hindi naman pwedeng magbigay yung ibang units ng mission order. That's right. At ang sinasabi ng Philippine Navy, wala pa. Wala talagang dokumento regarding that. But they're checking.
Maki, meron din kasing lumilitaw na mga sabi-sabi sa naturang investigasyon daw nung ilang mga taga-PIDEA na umano ay may susi pa daw na nakuha dito kay Colonel Marcelino nung mismong warehouse. Ano na ba yung update doon? Meron ba talagang ganon na pinag-uusapan o ito ay... wala akong impormasyon tungkol dyan. Ang alam ko lang ay yung kasama niya, well, hindi naman sa alam ko, pero ito yung pagkakabanggit ng abogado ni Colonel Marcelino, yung sinasabi ng PIDEA daw na kasama niya na na-arrest na drug lord ay isang active agent ng PIDEA. So, yun na nga yung pagkakasabi ni Marcelino. Yung susi, hindi pa rin yung susi. Marami silang nababanggit na kwento-kwento tungkol dun sa susi. Ang maririnig mong iba naman kwento dyan, hindi naman daw si Marcelino yung may hawak ng susi, kundi yung ahente ng PIDEA. So, kapag kukonektahin mo, PIDEA yung may hawak ng susi. So, marami pa kasing dito marami pang mga pinagtatagpi-tagpi pa na mga kwento. Oo nga, at ito kasing lumalabas din dun sa kasama niya na di umano drug lord, sinasabi. Pero ang sinasabi rin naman, interpreter ito kapag ginagamit ng PIDEA para dun sa ibang mga Chinese national na nahuhuli. Ano ba yung update natin doon naman sa nakakasama nitong si Colonel Marcelino na nahuli? Yun lang, ang pagkakasabi nga, ang nakausap ko tungkol dyan, dahil hindi pa available si General Kakdak or si Ginoong Kakdak, ang head ng Director Kakdak ng PIDEA. Ang nakausap ko naman tungkol dyan ay si Attorney Dennis Manalo na siyang abogado naman ni Colonel Marcelino. Ang sinasabi naman kasi hindi drug lord yung kasama niya ng isagawa yung raid. Ang kasama daw niya noon talagang ahente. It's not even na translator. Parang ahente, active agent ang pagkakabanggit ni Atty. Manalo. So, ahente siya ng PIDEA. Oo. So, talagang sa ngayon, maraming kailangan busisiin para maliwanagan tayong lahat sa maraming tanong ngayon. Maraming salamat muna sa iyo. Sinasabi din naman ni Colonel Arevalo na that the investigation is still ongoing. That's right, oo. Mag-aabang tayo, Maki, at maraming salamat muna sa iyong update na yan. Yan po naman si Maki Polidor.